Teacher ads, ngayong one full period classroom observation na lang ang required sa amin, anong mangyayari doon sa nakadalawang classroom observation na? Meron po tayong binabang memo na Guidance in the Implementation of the Performance Management and Evaluation System PMES for Teachers for School Year 2025 to 2026. Base po dito, isa na nga lang po ang nire-require sa atin ngayon 2025 to 2026 na full period classroom observation. Ngayon, ano ang mangyayari dito sa mga naka-2 full period classroom observation na? Para po sa inyo na nakadalawa, kayo po ay fully complied na sa requirement for classroom observable indicator for this school year. Congratulations! Ang husay nyo po. Kayo po ay napaka-diligent kasi nagawa nyo on time yung hinahanap para ngayong year na ito para sa classroom observable indicators. Dalawa naman po talaga yan. Kaya very good talaga kayo, ang husay. So, kung kayo ay nakapagdalawa na po na classroom observation, pwede po kayong mamili ng rating. Kasi 'di ba doon sa ating rating sheet, meron pong 3 indicators na naulit i-observe for CO1 and CO2. So, kunyari, ang example nito ay, check natin yung sample. Ang sample po nito ay yung CO1. Okay, meron po tayong rating sheet for beginning teachers, beginning towards proficient. Meron po dito kunyari yung indicator number 1 na apply knowledge of content within the cross-curriculum teaching areas. Tsaka yung use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Apply a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Yung 3 indicator po na yon ay 2 beses sila na rate. Dahil 2 beses po sila na rate, pwede nyo pong gamitin yung higher rating. So, kunyari sa CO1, kayo po ay na-rate ng 4, sa CO2, kayo naman po ay na-rate ng 5. Ang kukuhanin nyo pong rating ay yung higher rating which is 5. Okay? So, pwede po kayong mamili ng mas mataas na rating para doon sa 3 indicators na ito. Para naman po doon sa 6 na natitira pang indicators na inobserve lang naman ng paisa-isang beses during CO1 and CO2, yun na po yung magiging rating nyo for that specific indicator. At tapos na po kayo. Wala na pong problema. Okay? So, ganun lang po kadali. Kaya, congratulations! Tapos na po kayo for the classroom observable indicators. Ang natitira nyo na lang pong gagawin ay ang mga nasa non-classroom observable indicators na sigurado dahil kayo ay diligent, meron na rin kayo niyan. So, yun po. Ayun lang po ang gagawin para doon sa mga naka 2 full period classroom observations na. Congratulations! Bye!